Kapagpalang araw po mga kahabi. So ang tatalakayin natin ngayon ay regarding pa rin po sa buhay mag-iibon. So ano po ba ang ibig sabihin ng DOA, DOD, DOS, DOE at para saan ito? Okay po mga kahabi, tara pag-usapan natin. So, pero bago dyan, gusto ko munang i-shout out ang ating mga active viewers at saka mga silent viewers sa channel na ito. At kung bagong viewers ka at napadaan ka sa channel na ito, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po? So, tara, pag-usapan po natin. Para sa kaalaman ng publiko, mahalaga na ma-inspect muna ang wildlife na nirerehistro sa aming tanggapan para sa ina-apply na Certificate of Wildlife Registration o CWR. Parte ito sa kabuuan ng proseso sa pag-i-issue ng CWR ng aming tanggapan. Dito, bine-verify ng aming technical staff kung ang wildlife na nirerehistro ay tugma sa dokumento mula sa pinagmula ng wildlife. Kasabay nito, na-check din kung ang pasilidad ay akma sa uri ng wildlife na ating inalagaan. Isang masayang pagbate ng World Wildlife Day mula sa DNR National Capital Region. So mga kahabi, ano nga ba ang ibig sabihin ng DOA, DOD, DOS, DOE at para saan ito? Okay po? So unahin po natin yung DOA. Deed of Acquisition. Yun po ang ibig sabihin ng DOA. To add to one's possession, acquisition is most commonly used in the context of business to refer to the purchase of a company or property or to gaining possession of something. Okay po? Yun po ang ibig sabihin ng acquisition. So, correct me if I'm wrong sa aking translation at sa aking pagkaunawa dito sa mga ibig sabihin na ito. Okay po? So, andito naman po nakasulat. So, tayo na lang po ang umunawa. So, ang ibig daw po sabihin ay yung isang nagmamay-ari ay gusto natin kunin. So, yun po ang ibig sabihin ng deed of acquisition. To gain possession of something. So, sa isang may-ari ay gusto nating makuha. Okay po? So, yun po ang ibig sabihin ng deed of acquisition. So, kung meron kayong karagdagan patungkol sa pagpapaliwanag ng deed of acquisition, ay paki-comment na lang po. Okay po? So, sama-sama po natin unawain at sama-sama po natin mapaliwanagan ang bawat isa. At upang maibahagi naman po natin sa mga kapwa natin na nagtatanong regarding po sa mga ganitong usapin. Okay po mga kahabi, maraming po salamat. So, dako naman po tayo sa Proof of Acquisition, POA. Ano naman po ang ibig sabihin nito? Ito po, you can use it when referring to documents that show that someone has obtained something, such as ownership of property or a receipt for a purchase of a product of service. For example, the buyer provided proof of acquisition for the house. Okay po? So, yun po ang ibig sabihin ng proof acquisition. Meron po tayong katunayan na ang isang bagay o isang property ay ito po ay ating na-avail, nabili, or na-purchase. So, yun po ang nagpapatunay na meron po tayong proof of acquisition. Okay po? Hope meron tayong natutunan regarding sa ganitong mga kasimpleng kapamaraanan lang. Okay po? Hindi naman tayo dalubhasa, hindi po ako eksperto sa mga ganitong larangan. Ito po ay base sa ating nalalaman lang at gusto natin maibahagi din sa mga kapwa nating mga mag-iibon na medyo may confusing or nag-aalangan sila sa mga ganitong bagay patungkol sa pagkuha ng CWR at W Farm Permit. So ito mga napag-uusapan natin ngayon ay matatalakay natin kung para saan nga ba ito. Okay po mga kahabi? So dako naman po tayo sa DOD.
Ano nga ba ito? Ang DOD is a legal instrument utilized to transfer ownership of property, either real or personal, from the party to another without any consideration of payment. So ito po yung ibig sabihin ng DOD. Kasi meron tayong mga kahabi na nagsasabi na, kahabi, baka pwedeng makahingi ng DOD sa inyo. Okay po. So, ang DOD po ay itinatransfer ang isang nagmamay-ari na itatransfer doon sa isang tao. Ito man ay bagay or property or anything else na itatransfer or idodonate. Okay po? Ibibigay mo ng walang kaakibat o na halaga or kaakibat na mga kapalit. Okay po? Bagkos ito ay kusang ibinibigay natin sa kanila. Ngunit, meron po itong limitasyon. Ang pinag-uusapan po natin regarding po sa mag-iibon Sa mag-iibon lang po tayo kasi ang deed of donation ay general. Pwede nating apply kahit saan. Okay po? Pero sa deed of donation sa mag-iibon ay may particular degree lamang po na inaalaw si DNR hanggang saan pwede ito gamiting DOD. Okay po? Ang DOD po sa mag-iibon ay inaalaw lang po hanggang sa third degree relatives ng owner ng ibon. Okay po? Yun po ang inaalaw ni DNR hanggang third degree relatives. So kung mapapansin nyo dito sa charts, medyo malabo. Pero yun lang po hanggang sa third degree. Kung kayo ay father, mother, siblings, children, cousin, at hanggang sa third degree ay pwede po ma-issuehan or mabigyan ng DOD. Okay po? Pero nakalagay ito without any consideration of payment. Yes po, tama po yun. Pero ang pagbibigay po ng DOD ay kailangan din po natin na ipanotaryo. So, notarized po ito dapat. Okay po? Dahil ito po ang magsiselyo na ito po ay tunay at legit na documents. Ngunit sa pagnonotaryo po ay hindi naman po pwedeng libre din. Okay po? Dahil magbabayad din tayo sa notaryo public, sa attorney's fee. Okay po? So may kaakibat din po itong halaga. So nasa inyo na po ng donor at saka donee. Yun po ang tawag doon sa deed of donation. Yung magdodonate po ay donor at yung tatanggap naman po ay donee. So nasa pag-uusap nyo naman po kung sino naman po ang mag-shoulder sa mga bagay na iyon. Pero yung ibinibigay na item o halaga or ibon ay ito po ay libre na po. Pero nasa donor at donee pa rin po ang pag-uusap regarding po sa pagpaprocess naman po ng dokumento na deed of donation. Okay po? So, baka sabihin ng donee, ang nakalagay sa deed of donation without any consideration of payment. So wala akong babayaran. So dapat may consider din tayo as a donee doon sa donor, doon sa nagastos niya naman sa pag-process ng papers doon sa paggawa niya ng deed of donation para maging legal at legit yung dokumentong ating matatanggap mula po sa donor. Okay po mga kahabi, so yun po ang ibig sabihin ng deed of donation. So mga kahabi, dako naman tayo sa deed of sale or deed of absolute sale. Ito po ay ina-apply din po sa lahat. Pero ang topic natin, ang tatalakayin natin ay patungkol lang po sa ibon. So deed of sale po. Contract by which a natural or legal person, seller, transfer to the ownership of a private portion and the share of ownership in the common portion attached thereto to another natural or legal person. Ito po yung purchaser or seller. In return
for financial compensation. Okay po? Ito namang deed of sale, ito po isang dokumento din na nagpapatunay na yung may-ari ay ipopurchase ng seller or itatransfer yung isang property o yung ibon. Sa ibon na tayo mag-focus mga kahabi. Yung may-ari ng ibon ay gagawa ng deed of sale at itatransfer yung ownership niya doon sa purchaser or sa buyer. Yung pagmamay-ari, halimbawa po, ako ay may-ari ng ibon, gagawa pa ako ng kasulatan na yung pagmamay-ari ko ng ibon ay itatransfer ko na sa iyo. So doon sa dokumentong deed of sale ay kayo na po ang magmamay-ari. Pero meron po itong financial compensation. Ano po iyon? Meron pong naka-attach na halaga dito sa deed of sale. Hindi tulad po sa deed of donation na walang halaga or na naka-attach dito or value, halaga or value, pares lang, di ba? Na naka-attach dito sa deed of donation. Ngunit dito po sa deed of sale ay meron pong naka-attach, nakalagay na halaga. Okay po? Dahil yung pagmamay-ari ng ibon ay tatransfer na po doon sa bagong may-ari ng ibon. So sa halaga naman po ay nasa seller at purchaser or buyer na po ang mag-uusap kung magkano nyo na-avail or na-purchase or napagkasundo ang halaga dito sa ibon na inyong na-acquire or sa ibon na inyong na-avail. Okay po mga kahabi, nasa seller at buyer na po ang pag-uusap kung magkano or amount of value ang ilalagay dito sa deed of sale. Ngayon, kung pares po kayo nag-agree doon sa presyo na ilalagay or i-attach dito sa documents na deed of sale ay both parties po ay nag-agree. Okay po? Wag natin kasi merong senaryo na pagdating ng natanggap na ni seller, ni buyer yung deed of sale ay doon siya nangamba. So sa sunod talakayin po natin kung ano po ang nangyari doon sa deed of sale na ganun ang senaryo. Sa sunod po na topic para hindi po tayo malito sa series na ating pinag-uusapan. Okay po mga kahabi, so sa deed of donation wala pong amount na nakalagay, pero dito po sa deed of sale ay meron pong value or amount na nakalagay sa kontrata. Ganun pa man, pag napagkasunduan nyo, ito po ay dadalhin nyo rin po sa notaryo, ipapanotaryo sa notary public at ipapanotarize nyo po ito para maging legal ang dokumento na ito. Okay po? Yan po ang ibig sabihin ng deed of sale. Deed of sale. Okay po mga kahabi? So, dako naman po tayo sa deed of exchange. Okay, ano naman po ang ibig sabihin ng deed of exchange? A deed of exchange is signed by property owner when they decided to transfer their property right to one another and thereby acquire the ownership of the other's property. Such a deed can be executed between two parties in order to exchange immovable property, cash, and other similar asset. Okay po? So, ito po ang ibig sabihin ng deed of exchange. Na, ito pong deed of exchange, liliwanagin ko lang po mga kahabi, ay doon po sa mayroon ng CWR to CWR holder or W farm permit, excuse me po, to W farm permit holder. Or pwedeng, excuse me po, CWR holder to W farm permit holder. So, pwede sa kanila lang po ito inaalaw yung deed of exchange. Meron silang mga, i-focus na lang natin sa ibon. Meron pong ibon si A at si ibon B ay ipag-i-exchange niya po
magpapalit sila sa madaling salita. Magpapalitan po sila ng ibon. So gagawa sila ng deed of exchange na documents. Okay po? Na both parties ay nag-agree tayo na mag-i-exchange tayo ng ibon. Halimbawa, meron akong Indian ringneck na male at ang atin namang kahabi ay merong Indian ringneck na female. So, need natin ng female at need niya rin ng male. So, gagawa po tayo ng dokumento na deed of exchange para yung mag-female niya at yung male ko ay magpapalit po tayo. Okay po? Same as mutation. Same as gender. Basta any na ibon ay mag-exchange tayo or magpapalit tayo. So, gagawa po tayo ng dokumento na deed of exchange. Pero hindi po tayo pwedeng mag-deed of exchange kung wala po kayo or hindi kayo CWR holder or W farm permit holder. Okay po? Hindi po ito inaalaw pa po sa mga newbie or sa mga wala pa pong CWR or sa W farm permit. Okay po? Ito po ay isang simpleng kapamaraanan regarding po sa mga bagay-bagay na ating dapat maunawaan at maliwanagan po tayo regarding po sa ganitong usapin. Okay po mga kahabi, so ito po yung deed of exchange. Pero ito po mga kahabi ay ipapanotaryo din po natin. Kasi i-attach po natin ito sa ating records, sa ating aviary, sa ating farm. Para pag nag-visit po si DENR for inspection sa ating aviary, sa ating farm, ay meron po tayong maipo-prove or maipo-provide sa kanila at kung gusto nila ng copy ay pwede natin silang bigyan regarding po sa deed of donation, deed of exchange. Okay po. Tapos i-attach din po natin ito sa QBR. Okay po. So pag need nila ng copy, ibibigyan po natin ang DNR. Okay po mga kahabi. So ito po ang deed of exchange. So kung meron po kayong karagdagan regarding po sa deed of exchange, malaya po tayo magtalakayan dito sa topic na to, sa channel na ito, ay paki-comment na lang po para madagdagan din po aking karunungan at madagdagan din po lahat tayo na nakakapanood sa channel na ito sa kaalaman regarding po sa DENR policy, rules and regulation. Okay po? Accordance to the RA Republic 9147. Okay po mga kahabi, maraming salamat. So, naliwanagan na po tayo sa deed of donation at deed of sale. Kung ano po ang pagkakaiba nila. Okay? DOD at DOS. So balik po tayo doon sa proof of acquisition. Okay po? Nung nabanggit natin kanina na yung proof of acquisition ay magpapatunay na yung isang property o isang bagay ay ating nabili. So, dito na po papasok yung deed of donation or deed of sale. Ito po yung proof. Ito po yung magpapatunay na na-avail at nakuha na natin yung ibon. Okay po? Sa proof of acquisition po, meron pong tatlo na pwedeng basihan. Hindi po kailangan na tatlo ang ibigay natin. Meron po tayong tatlong pagpipilian lamang. Unang-una po yung receipt, official receipt, OR, original official receipt. Saan po natin ito makukuha? Sa wildlife farm permit lamang po natin ito ma-avail or ma-acquire ang official receipt. Kasi meron mga farm permit na nag-i-issue po ng OR o yung official receipt. Hindi na po sila nag-i-issue ng deed of sale. Okay po. Meron namang excuse me po. Meron na rin pong wildlife permit na nag-i-issue ng deed of sale at official receipt. So dalawa po ang ini-issue nila. Meron namang farm permit holder na ang ini-issue lang po ay deed of sale. Okay po? Pero sa proof of acquisition ay alin po sa tatlo? Official receipt, deed of donation or deed of sale
ay pwede po. Okay po, hindi natin kailangan yung tatlo ay i-provide. Alin po sa tatlo? Okay po, yun po ang proof of acquisition. Okay po mga kahabi. Mga kahabi, so ito mga napag-usapan natin, yung mga DOA, DOS, DOE, or DOD, para saan naman po ito? Okay po, magandang karagdagang kaalaman po at tanong sa mga baguhan natin na katulad ko regarding po sa sa buhay mag-iibon. So yung napag-usapan natin na DOD proof of acquisition ay at saka yung deed of sale, ito po ay requirements. Okay po. Kung tayo po ay nagbabalak na kumuha ng CWR certificate of wildlife registration or W farm permit, wildlife farm permit, ay ito po ay isa sa requirements. Isa pa lang po isa pa lang po. Ito yung proof acquisition. Okay po, doon po pumapasok yung nabanggit natin, yung napag-uusapan natin ngayon. Okay po, at kung saan natin ito makukuha. Okay po mga kahabi, so makukuha lamang natin ito doon sa CWR holder at W farm permit holder. Okay po, hindi po natin makukuha ito sa mga kahabi ito po ay muli ko lang isasambit sa inyo. Ito pong napag-uusapan natin ngayon ay hindi po natin ito makukuha sa DENR. Okay po? Bagkus ito ay requirements ni DENR. Pero hindi po sila magpo-provide or hindi sila mag-i-issue at hindi po sila magbibigay ng DOS at DOD at official receipt para po sa proof acquisition. Okay po mga kahabi, hope meron tayong natutunan. At ito po, napaka-importante din po. So, kung hindi naman po kayo kukuha ng CWR muna, kung hindi, wala pa pong balak sa inyo, or hindi muna kayo mag-apply ng W farm permit, wala naman pong problema yon. Ngunit, kung mag-a-avail kayo ng ibon, mas mainam po na meron dito sa tatlo. Yung pag-avail ng ibon ay meron pong proof of acquisition. Either po doon sa tatlo. Okay po? Bakit? Para maging legal ang pag-aalaga natin ng ibon. Isa man ito. Isa lang kahit isa. Basta endangered species po. At napapabilang sa CITES at non-CITES appendices, ito po ay nire-require na magkaroon ng deed of donation, official receipt, or deed of sale. So ito po ang magpapatunay na tayo po ang may-ari ng inaalagaan nating ibon. Kahit lang po iisang piraso ito. Basta endangered species po. Okay po mga kahabi, hope meron tayong natutunan regarding po sa napag-uusapan natin ngayon. Maraming salamat. So mga kahabi, so hope meron tayong natutunan. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung requirements, okay po, sa mga kahabi natin na nagbabalak na mag-apply sa DNR ng CWR or your Certificate of Wildlife Registration. Ito po yung requirements natin yung duly accomplished application form. Ito po ay pwede natin ma-download sa Google. At i-type nyo lang po yung application form para sa CWR, or pwede tayong sumadya sa pinakamalapit na DNR sa lugar natin, or sa sentro or sa penro na nasasakupan ng ating bayan. Okay po? So yung pangalawa po, yung proof of acquisition. So ito na nga po yung napag-usapan natin na tatlo doon sa official receipt, deed of donation at saka deed of sale. Alin po sa tatlo pero isa lang ang kailangan ni DNR na requirements. Kung ang mapagbibilhan nyo naman po ay taga ibang bansa, ay taga ibang lugar, hindi po taga ibang bansa, taga ibang lugar,
at hindi po kayo isang bayan, ay kukuha po ng LTP, Local Transport Permit. Ang magpo-provide po nito si seller. Okay po? Kung hindi po kayo magka-bayan o sa isang lugar. Okay po? So, kailangan po ng LTP para matransfer or matransport yung ibon na inyong na-acquire doon kay seller. Okay po? Pang-apat po, picture of specimen. Dati kasi, meron mga DNR na kailan pa, nangingi pa sila ng picture. Meron naman po, yung sa video na lang, yung sa cellphone, ang tinitingnan nila. So, depende po sa DNR or sa sentro or sa penro kung kinakailangan pa nila itong picture of specimen. Yung picture of specimen po, yung sa picture ng ating na-avail, na-acquire na ibon at ipapa-register po natin sa DNR. Okay po? Sunod po yung copy of CWR of whole owner. Okay po? So, photocopy lang, hindi naman yung original. Photocopy ng CWR owner or farm permit holder. Okay po? At photocopy ng nagbenta ng or breeder or doon sa pinagbilan ninyo. Okay po? Photocopy lang po. Hindi yung original ng kanilang CWR or W farm permit. At i-request nyo na rin po yung QBR, yung new QBR report nila. Kasi merong mga DNR, sentro or penro na kailangan ina-attach yung QBR. Okay po? At panghuli po yung photocopy ng government ID, both parties, seller at saka ng buyer. Okay po? I-attach po natin yan ng mga requirements para sa pag-a-apply natin ng CWR permit po. Magkaiba po kasi ang requirement ng CWR at saka W farm permit. Sa CWR po, napakasimple lang ng kanilang kailangan. Pero sa W farm permit or wildlife farm permit, medyo marami-rami ang ating i-comply ng mga requirements. So, as of now, kung tayo mga beginners at mga ilang piraso pa lang naman natin sisimulan, ay sa CWR lang po muna tayo mag-focus. Yung W farm permit, to be follow na po yan para maging smooth yung ating pagpo-provide, pag-comply ng mga requirements. Okay po mga kahabi, hope meron tayong natutunan. So mga kahabi, at maraming pong salamat sa inyong panonood nito. At kung nagustuhan nyo to at napadaan lang kayo sa channel nito, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po, sa channel nito, ang tatalakayin natin regarding po sa buhay mag-ibon, regarding sa DNR, regarding sa mga documents, sa mga legal papers, at sa mga kahabi natin na hihilig dito. Ay ito pong Olen Aviary ay aking isinishare para magbigay ng konti, kahit konti lang na kaalaman regarding sa mga kababayan natin na nagtatanong. So dito po maganda yung nagtatalakayan tayo at nagkakaroon tayo ng mga idea. Hindi lang ako nakakapulot, kundi na-share ko rin. Okay po mga kabi, sharing of understanding regarding sa mga policy, rules and regulation ni DNR regarding po sa buhay mag-iiban. Okay po mga kabi, maraming po salamat. Maganda ang buhay pag may ibon sa ating bahay. Lalo na po ito kung legal and proper documentation. Okay po mga kabi, maraming pong salamat. Thank you for watching.